Unahin po muna natin yung Pulse Asia survey. Ay, naku, Mainit. nakita ko yan. Teka nga. Grabe! Talaga. Grabing numero yan. Yung nakaupo dito araw-araw. Oo! Baka maswerte yung inuupuan ni no? Jovi dyan, no? Dikit na dikit. No, yung isa dikit din. Yes. Pero yung isa pa, hindi lang dikit, pantay. Oo, equally. Sige, pakita natin. O, Ayan. yun. Ito Ito na po pala eh, ang oh. 2028 Presidential Preference Survey po na ginanap noong Feb 27 to March 2 ng Pulse Asia Survey. Kinomission po ito pero hindi po gustong sabihin ng Pulse Asia kung sino nag-commission sa kanila. Pero they release it in sa publiko na po. Ano? At ito po, kung pagtatapatin daw, kung one-on-one, one versus one, Sara Duterte versus Raffy Tulfo, parehong 46%. Oy, Of course, yung grabe, remaining ano. is undecided. Oo. 46 and 46%. The rest undecided. Yan po yung tapatan kung silang dalawa. Okay. So, punta tayo sa isa pang tapatan. Maganda pala tong survey na to. Puro tapatan. Tapatan. Ano pa? Sino-sino pa? Pero of course, ayan. Again, 2028 presidential preference noong Feb 27 to March 2 po yung ginanap itong survey na ito ng Pulse Asia Survey. 51% po kay Vice President Sara Duterte, 43% naman po ang kay Leni Robredo. Mahina kami sa math, Chiki. Ilan ang lamang? 43, 8. Yeah. Oo. Walang pinanggalingan 8 percentage points. Walang pinanggalingan itong survey nito para makumpara natin. Yeah. So we can Kasi do that. one-on-one to eh. Oo. Pero sinasabi nila parang ito ay pagpapatunay doon sa inilabas ng Okta na nagsishrink yung lead. Aha. Pero syempre malayo pa naman, anything can happen. Oo. Yes. Pwedeng kapag na-vindicate ni VP Sara yung sarili sarili, at kung iba pang pwedeng mangyari, pwedeng mag-rebound. at Lalo pumunta siyang sa tumaas, taas, baka. Oo. Pero sa ngayon, based sa mga nagaganap, yan siya. So, Masyadong maliit. Pero ito yung lokasyon. okay. 'Di ba kung saan nakakuha ng matataas na numero si VP Sara Duterte at kung saan naman tumaas yung numero ni dating VP Leni Robredo. So, sa NCR, 1 point lang ang lamang ni VP Leni kay VP Sara. Oo, pagdating doon sa NCR. Pero sa Balance Luzon, malaki. As in 67 etong si Mayor Leni Robredo at 26 etong si VP Sara. Pero yung sa Mindanao, yun ang syempre expected naman yun na pinakamalaki talaga yung nakuha nitong si Vice President Sara Duterte compared sa 6 ni VP Leni. 93 versus 6. Expected. Oo, expected naman yun. Sa Visayas din. Okay. Expected din. Sara Duterte din ang lamang. Vismin area. Vismin area talaga. Yeah. Yan. So again, sinasabi namin, ito po ay kinumisyon na gawin po ng Pulse Asia Survey pero hindi po nais i-reveal ng Pulse kung sino yung nagpa-komisyon o ang nagpatanong ng mga ito. Pero I think it's a political, dalawa lang naman yan political party o yung mga business sector na gustong malaman kung sino yung alternatives o kaya kung sino yung kung gano'n rin kalakas si VP Sara. They wanna know, no? So, at mukhang yan po ang lumalabas. Pero this is Feb to March, which is like 1.5 years pa from the actual campaign. So, ito yung mga pauna pa lang po. Kumbaga, pang-porma pa lang to. Pang-porma pa lamang. Kumbaga, gusto pa lang mag-decide ng mga tao na nasa likod nung nagpa-survey nito para malaman nila kung ano yung next move nila or kung sino susuportahan. So, February to March 2, ginawa yung survey. Prior pa ito doon sa announcement ni Mayor Leni na wala siyang planong tumakbo. Feb 28 to March 2. Kailan ba yun And ginawa ang survey sa panahon na nagsabi na rin naman si si Senator Raffy Tulfo na hindi. Ayaw niya rin. Hindi siya tatakbo. Pero nilagay pa rin kasi sila yung mga options. So nakikita niyo po doon sa breakdown kanina, hindi lang pala undecided.
Meron din, halimbawa, sa under sa column ng Patingin Tulfo po. versus Sara, nandun din si Lenny. Oo. Nandun, oo. Sa kami undecided din. The same way na doon din sa tapatan na VP Sara and Lenny Robredo, nandun din yung other choices po. Ayan, nakikita niyo. Oo. Ang liit. Maliit. Pero mga 0.1 lang, mga 7.1, mga 1, mga undecided 6. Ganyan po So, mga kapatid, again, malayo pa po, sinasabi namin na ginagawa po ito hindi para isway kayo, kundi ginagawa ito para po doon sa mga sektor na nagpagawa nito at sila naman yung makapag-decide sa sarili nila. Oo. Ayun. Usually sa campaigns po yan. Meron pala akong hindi naiintindihan dito, yung unaided. Ano ba yung unaided? Hindi ka susubuan. Hindi sa Tapos ang isusubo ang nakalagay mga kasi names. nasa ilalim. Top of okay. mind. Unaided. Top of mind. So, Yeah. bahala ka kung sino yung gusto mong isulat na pangalan. Yes. Yun pala yung unaided. Yes. Okay. So yan po mga kapatid, usap-usapan yan ngayon sa social media pati po sa mga tumpukan sa mga barangay. So yan po ang dyan dahil everything's political nowadays. Yes. So pinag-uusapan na po yan.